Hello guys! Ngayong araw nga pala umuwi ako sa bahay namin sa Gumaka. At pagkadating ko nga ay agad kong binisita yung mga alaga naming dinosaur. Ayan nga yung iba nakatali pa. At dito nga guys may nakita pa akong isang puting aso na umiinom ng tubig dito sa kanal. Ayan no. At syempre pagkatapos nga yan guys ay titingnan ko rin yung mga dinosaur naming naglilimlim ng itlog nila. At ito na nga yung isa. Syempre guys i-check din natin kung ilan yung itlog niyan. Ayan nga guys medyo nananapang pa yung mga dinosaur natin. At nung binilang ko ang itlog niya ay meron siyang 11 eggs. Syempre pagkatapos niya ay titingnan ko rin yung iba sa likod. Ito nga pala isa namin dinosaur. Ayan. Syempre titingnan din natin kung ilan ang itlog niyan. At ito na nga medyo nagnanapang pa yung ating isang dinosaur. Ayan. At nung aking tingnan ako'y na-shock, nagulat dahil meron siyang 11 eggs. Diba guys? Napakarami. Pag wala nga pala kaming maulam minsan guys, eh dyan na rin kami kumukuha ng pang-ulam, lalo na pang-almusal nung dalawa kong pamangkin na pumapasok sa school. Ayan guys, may itlog pa dyan kaso wala yung inahin. At napakaganda nga talaga guys na may alaga kang native chicken dahil kung wala kang pang-ulam, eh pwede ka magkatay nito at may pang-ulam ka na. At syempre pwede rin namang ulamin ang mga itlog nila. At nabanggit nga sa akin ng kapatid ko na tumutulo na daw yung bubong namin. Kaya agad akong pumunta sa bubong at winalisan ito dahil maya lang ay tatapalan ko na ang mga butas na tumutulo. At dito nga guys, ito ang unang butas na nakita ko kaya agad ko itong tinapalan gamit itong Volcasil. Ayan, dinot-dot ko lang ng ganyan, tapos ginanyan ko, tapos ginanyan ko, and then tapos na yun guys. At dito nga sa paluko ng bubong namin guys ay meron din butas. At dito nga guys, meron pa rin. At dito nga guys, sa bubong namin ay talagang napakaraming butas. Napapabayaan na kasi naiisdakan to ng mga dahon. Ayan guys, medyo natagalan ako kasi nga hindi ko talaga makita masyado. Masyadong malilit yung ibang butas. At pagkatapos ko nga guys magtapon ng mga butas sa bubong namin ay agad akong pumunta sa bundok para manguha ng gulayin. At dito nga guys, ito ang unang nakita ko, ang puso ng saging. Ito nga yung saging na pick-ew guys kung tawagin sa amin. Ito lang kasi yung madalas na kinukuha namin ng puso dahil maraming ganitong klaseng saging dito sa amin. At pagkatapos ko nga makuha ito guys, nung nag-iisang puso ng saging dito, eh agad ako nagmadali para maghanap pa sa iba. Agad akong bumaba dito sa lugar na to para maghanap doon sa baba. At pagkababa ko nga guys, at meron agad ako nakita, nag-iisa lang siya. Medyo payat nga lang pero pwede na. At dito nga pala sa lugar namin guys ay talagang napakadami ng ganitong klase ng saging kung tawagin ay pick-ew. Dahil pagkatapos ko nga dyan guys ay meron pa sa mga kalapit nyan. At habang nangunguha ako ng puso ng saging guys ay syempre tinitingnan ko rin yung aking mga daraanan. Kasi baka mamaya may ahas na ako makasalubong dyan. At ito na nga guys, pagkakuha ko dun sa isa ay lumipat agad ako sa kabila at ayan, boom! Ayan guys, napakarami talaga. Medyo maliliit lang talaga sila guys pero pwede na. Ayan, napakarami. At dito nga guys, agad ko silang pinagtatagpas. Dito nga pala sa lugar namin, eh pag kinuha mo na syempre yung puso niyan, eh dapat itumba mo na rin yung puno niyan. Kasi magsisilbing pataba na rin yan para sa kanila. At kung mapapansin nyo nga dito guys, eh kamot na ako ng kamot. Eh napakadami kasi talagang langgam guys. Bagong ulan lang kasi kaya ang daming langgam. Ganito kasi dito sa amin pag tag-ulan ay naglalabasan na mga langgam. Syempre mga nagugutom din sila kaya siguro naglalabasan sila para maghanap ng mga pagkain nila. At ito na nga guys yung mga nakuha kong puso dito sa lugar na to. Yo, what's up guys? At dito nga yung last part na kukuha natin ng mga puso ng saging. At dito nga guys ay nagmamadali na talaga ako dahil kinakati na ako. Dito kasi sa part na to guys ay kinakagat na ng langgam yung itlog ko. Hindi nyo lang talaga nakikita sa camera pero talagang mayat maya na kamot ko sa itlog ko. At dito nga guys sa probinsya dito sa amin sa Gumaka ay talagang hindi ka magugutom pag masipag ka. Dahil pumunta ka lang sa kabundukan eh marami ka na makukuha ang pagkain kagaya ng puso ng saging. Pagkatapos ko nga dyan manguha ng puso ay tinalian ko na agad ito. Kumuha nga pala ako dyan ng maliit-liit lang na bagin para matalian ko yung mga nakuha kong puso. At dito nga guys habang tinatalian ko to ay may naisip pa ako isang bagay. At dito nga pala guys ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko na puso. Ito na siya guys lahat oh. Ang dami. Let's go guys. At ito na nga guys yung isang bagay na naisip ko. Bala ko umakyat dyan sa puno na yan para makita nyo naman yung magandang view dito sa pwesto ko. So ayun guys, ngayon ay nandito ako sa Gumaka at ngayon nandito ako sa taas ng puno ng mangga. Let's go.
At dito nga guys ay may nakita akong isang gagamba habang umaakit ako sa puno ng mangga. Nasabitan ko kasi yung sapot niya kaya hinanap ko. At yung pala dito ko lang siya matatagpuan sa dulo ng to yung sanga. Ayan guys, ginagalaw-galaw ko pa siya. Hindi masyadong halata pero pag ginala mo, ayun gagamba pala. At dito nga guys ay nalaglag siya kaso walang sumalo sa kanya. At dito na nga guys yung magandang view sa amin. At hanggang dito na nga lang guys ang for today's video natin.